Sa episode natin ngayon ay tutuparin ko ang fastor na nakatala sa New Year's resolution ko. Ang mapuntahan ng lugar kung saan tinaguri ang Home of the Great Leaders. Nakita din natin ang 314 years na simbahan ng mga kulto, mga astig na proyekto, at syempre mga stunning view sa lugar na ito. Kaya make sure na panoorin mo ang video ito hanggang sa dulo at ifa-fast tour ko kayo. Welcome back mga kuys. Sa ating pagsisimula, nag-take over ang mga tropa sa paghahanda ng ilalagay natin sa ating sikmura. At ang pangalan daw ng isda na kinakatay niya ay Boss Logan Simandya. Ewan ko ba? Basta yun yung sabi niya. Di tayo pwedeng kumontra. Mahirap na. Bukod sa Boss Logan Simandya, meron din tayo dito na manok. Tindi. Noki na gana bro. Ha? Noki na gana. Noki? Noki manok. Noki nga po pala ang pangalan ng manok. At pagkatapos nga naming nagumagahan, ay amin nang sinimulan ang lakad na di man lang pinagplanuhan. Basta na lang kami nagkayayaan. Sabi nung isa, mag-Ilocos tayo ngata. Tinanong ko naman kung kailan. Tapos maya-maya, may nagsabi, intay ngatan. Kaya ayun, ano pa nga ba? Nandito na. Partida mga kuys. Yung gulong natin nakapangbundok pa rin. Halos kagagaling nga natin sa Sierra Madre. Kasama si Kuya Len. At sa mga time na to, wala na akong oras para ibalik ang highway tire natin. Malakas naman ang loob ko kasi sabi ng ating trangko, 60 to 70 lang ang takbo. Kaso nga lang mga kuys, nung nakalayo tayo, grabe naman na yung takbo. Hirap ko tuloy habulin ang Aerox na kargado, tapos click na trangko. Pero di na bale, ang importante nakaharap ko si Antonio Luna at si Juan Luna. Wow! Eto na guys, nandito na po tayo sa Ilocos Norte. At last, papasok na po tayo sa matagal na po nating pangarap na marating. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Unang full tank nga natin ay umabot sa 2.190 liters ang nagkasya sa tangke natin, na umabot nga ng 196 pesos. Medyo may kabigatan nga ang presyo ng gasolina dito, na umaabot ng 57.70 pesos per liter. Kumpara dyan sa Isabela na umaabot lang ng 52 to 54 pesos per liters. Pero ayos lang, kesa naman magtulak tayo pa uwi ng Isabela para lang maggasolina. Ito nga pala ang aking tropa. Gusto kong ipakilala si Arvin at saka si Kevin. Parehas na taga Cagayan sa parting downstream, sa Gonzaga at Santa Ana. Shout out nga po pala kay Sir Balvin JB, viewers natin mula sa downstream din ng Cagayan. Sana makasama natin sa mga susunod na tour natin. Wow! Guys, ang ganda ng dagat! Oh! Wow! Wow naman! Wow na wow! Grabe guys! Guys, nakarating na ba kayo dito? Nilibot ang distrito na Guys, solid ang north! Travel natin! Pupulutin. Guys, eto pala ang Pangil, the home of the famous rock formations. Kita sinusundo, asahan mo wala. Wow, grabe guys yung view. Ang tindi. So guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Pangil. Grabe, super stunning ang view dito. Kita mo yung mga pine tree, gilid ng dagat, yung puti na line, pagtampisaw ng tubig, saka nandun na yung tubig natin. Sasabayan pa ng kulay blue na langit, di ba? Sulit na sulit ang travel natin dito. At eto nga't pagbaba namin ng konti, bumungad sa amin ang proyekto na nakahuli ng ating pansin. Sa tanang buhay ko, first time kong nakakita ng ganito. Kaya naman sobra ang pagkamangha ko. Grabe oh. Ang tindi naman nito. Wow, ang galing. Talaga namang napasobra, grabe ang tindi talagang pagkamangha ko. Kung saan ang maladilubyong init na problema ng karamihan, dito ay pinakikinabangan sa positibong paraan. Kung polusyon ang pag-uusapan, safe ang kalikasan. At panigurado naka-smile ang may lalang. Sapagkat ang araw na inilaan para tayo ay tanglawan, nagagamit ng may karunungan. Kita nyo yan guys. Solar panel lahat yan. Hanggang dun.
Thumbs up talaga sa may inisyatibo nito. Mabuhay po kayo. Ipinagpatuloy nga natin ang ating paglalakbay hanggang sa marating natin ang bayan ng Paway. At dito ko nasilayan ang isa sa pinakamatandang simbahan sa kabuuan ng Ilocos Norteng Kalupaan. Ito ang St. Agustin Church na mas kilala sa tawag na Paway Church. Umaabot na ng 134 years ang istrukturang itong nakatayo na ginagamit para panambahan. Ito ay ginawa gamit ang coral blocks at stucco plastered bricks. Sinimulan ng paggawa noong taong 1694 under the leadership of Father Antonio Estabilo at natapos ito noong taong 1710. Payag ba kayo kung sasabihin ko ang simbahang ito ay simbahan ng mga kulto? Trivia muna tayo. Ang term na kulto o cult ay nakita sa wikang Ingles noong taong 1617, derived from French culte, nang ibig sabihin ay worship. At pagkatapos nag-originate ito sa Latin word na kultos, nang ibig sabihin ay care, cultivation, at worship o sa Tagalog ay pagsamba. Kaya naman, kung ang grupong kinabibilangan mo ay sumasamba, nagki-care, nagkukultivate o nagpaparami, masasabi natin kabilang ka sa grupo ng kulto. Bakit nga naman kasi naging negative ang implication sa atin kapag naririnig natin ang salitang kulto? Kasi naman may mga ilan na ginagamit ang term na ito para i-discriminate o ilarawan yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos o sumasamba sa mga anito. Hindi cult yun, grupo yun ng mga pagano. Masasabi ko nga na lahat ng mga simbahan ay kulto. Magkakaiba man tayo ng pinaninindigan at simbahang pinupuntahan, iisa din naman ang lumalang sa atin at yun sanang magbubuklod sa atin, hindi ang simbahan ang magdi-divide sa atin. Kung sang-ayon ka sa mga sinasabi ko, paki-comment nga sa baba. God is good all the time. You know. Teka lang, bago ko makalimutan, it's shout out time. Gaya po ng ating pangako sa ating nakaraang video. Unang-una po sa ating listahan, shoutout kay Ma'am Lisa Fontanilla Doliente, tubong makunakon pero sa ngayon ay nasa Kawayan. Siyempre si Nanay Belibet Bravo Dulay, solid supporter natin dyan sa Turod Reyna Mercedes. God bless always, Nay. At akalain mong umaabot pala tayo sa Binyan, Laguna? Shoutout kay Tommy Fernandez, thank you for supporting sir. Ang ganda ng apelido ni Sir Jose Aliali. Shoutout po, supporter natin mula San Isidro. Shoutout Sir Eduardo Jr. Corotan Ordanel. Haba ng pangalan nyo, sir. Nga lang mukhang nakalimutan po nating i-comment yung lugar natin. Shoutout din po sa isang OFW na supporter natin. Tubong makunakon pero sa ngayon ay nasa Oman. Shoutout po Ma'am Madeline Dacumos. Ingat po kayo parati dyan. Sunod natin ang ating mga kababayan. Shoutout Johnny Kuntapay Singyo mula sa Dibilacan. Maging kay Sir Javier Aguliana. Shoutout po, sir. Shoutout Kristan Yuan Solomon Carino. Salamat po sa suporta nyo. Reniel Salud, saludo po ako sa inyo. Romel Torregosa, pinsan ko po yan mga tropa. Nandito rin si tito natin, Edmar Curampes, shoutout Kel. Shoutout din sa ating karatig bayan, kay Sir Edison Cruzado Abadjero. Shoutout po, hirap akong mag-pronounce sa pangalan niyo, sir. Mula naman sa Palanan, shoutout Ma'am Lani Molina. God bless po. Umaabot din pala tayo sa Quezon Province. Shoutout kay Sir Cyril Jan Etoriaga. Kay Sir Champ Cam from Tabuk Kalinga. Salamat din po sa panonood, Ma'am Leslie Vlog from Echage, Isabela. Mula naman po sa Santiago, shoutout Ma'am Susili Lodevico. Shoutout Sir Joseph Bayad from Santiago City. At syempre, special shout out kay Nanay Puring, ang super fan natin from Taytay Rizal. I-shout out din natin ang doktor ng motor at batch din natin. Shout out Sir Wia Guliana from Dibilacan, Isabela. Marami pa tayong hindi na isa shout out pero wag po sana kayo magtampo. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, pwede bang paki-comment ulit kung taga saan kayo? Paki-comment din po kung saang parte ng bidyong ito ang pinaka nagustuhan mo. At sa susunod na video, mamimili po tayo ng 20 katao na bibigyan po natin ng ganto bilang pasasalamat sa suporta nyo. Pasensya nyo muna kasi ito lang po meron tayo. Huwag nyo pong isipin kung malayo man ang distansya natin. Kung di ko maihatid, may JNT naman tayo. Huwag din po sanang kalilimutang i-share ang bidyong ito para po matulungan nyo ako sa pagpapalawak ng coverage ng page na to. Ako po si Kuya Meng na nagsasabing ang buhay ay parang fast tour lang. Kaya piliin mo yung mga bagay na makapagdadala sa'yo sa tagumpay. Hanggang sa muli, see you next video!